wala na tayong maasahan sa executive branch. Lalong-lalong wala na tayong maasahan sa legislative branch, both lower and upper. Sinaid na nila ang kaban ng bayan. Ang judicial natin, wait and see. At alam natin yung iba sa kanila nasusuhulan. Ang nakakatakot, hindi lahat, pero yung ibang active general na bayaran na rin ni Romualdez. Sabi ko sa kanila, pag wala nang matakbuhan ang taong bayan, wala na talaga, wala ka nang matakbuhan, isa ka pupunta. Mag-aarmas na ang taong bayan para proteksyonan yung natitira nilang dignidad at yung nagtitira nilang nag-iisang buhay. Sumagot si General Browner, Kap, sana huwag naman mangyari yan. Sagot ko sa kanya, buti, sabi niya, baka sausawan ng ISIS o ng ibang forces, maging battleground tayo. Sagot ko sa kanya, General Browner, buti alam mo, sir. Yun ang gusto nyo mangyari. Yun ang gusto, paano manalo. Ulitin ko ang kapulisan, kasundaluhan, kakampi natin. Common knowledge naman ito. Sino lang ang grupo na nakikipaglaban na kumakausap ng harapan sa pamunuan ng ating armed forces kay General Browner at sa mga 20 to 30 active generals from J1 to J10. Sino lang ang kumakausap? United People's Initiative lang. Tayo po. Okay? Kahit malaman ito ng armed forces, open naman ito. Alam naman nila. Nakipag-meeting kami kay General Browner sa GHQ, nandyan ang lahat ng active generals from J1 to J10. Lahat. Binilang namin, 25 o 30 sila eh. Chief of Staff, General Browner, Vice Chief of Staff, G1, nandyan sila lahat. Tapos kami naman, nandito sa kabilang mesa. General Romy Pukis, General Pelizardo Simoy, General Carlos Kita, General Virgilio Garcia, Admiral Jose Suarez, Colonel Betran, ako, Ma'am Gemma Soto, adopted ng batch 89. So maraming gustong sumama sa amin, pero nilimitahan lang namin at baka mapuno yung conference room. So anong napag-usapan? Lahat ng problema ng bansa, sinabi ni General Romy Pukis. Lahat. Lahat kami nagsalita. Lahat ng problema ng bansa. Ngayon, sumagot si General Browner. Ang sagot ni General Browner ganito. Makakaasa kayo, sir. Ang buong AFP, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi kami bigi. O yan sagot nila, ha? Para alam nyo, yun ang papag-usapan. Ngayon, ako yung huling nagsalita. Ang sabi ko sa mga general, kay General Browner, sa lahat ng general active, wala na tayong maasahan sa executive branch. Lalong-lalong wala na tayong maasahan sa legislative branch, both lower and upper. Sinaid na nila ang kaban ng bayan. Ang judicial natin, wait and see. At alam natin yung iba sa kanila nasusuhulan. Ang nakakatakot, hindi lahat, pero yung ibang active general na bayaran na rin ni Romualdez. Sabi ko sa kanila, pag wala nang matakbuhan ang taong bayan, wala na talaga, wala ka nang matakbuhan, isa ka pupunta. Mag-aarmas na ang taong bayan para proteksyonan yung natitira nilang dignidad at yung nagtitira nilang nag-iisang buhay. Sumagot si General Browner, Kap, sana huwag naman mangyari yan. Sagot ko sa kanya, buti, sabi niya, baka sausawan ng ISIS o ng ibang forces, maging battleground tayo. Sagot ko sa kanya, General Browner, buti alam mo, sir. Yan ang naging pag-uusap namin. Ngayon, yung lumalabas sa social media, ang daming lumalabas. May kumausap raw sa mga active na hinihikayat silang mag-withdraw ng support.
sa Pangulo or sa gobyerno. Wala naman ganun kami na pag-usapan. Baka ibang grupo yun. Wala naman ganun. Ang sabi lang namin, sana, balik tanawan nila yung kanilang pinanumpaan. Anong pinanumpaan nila? Protect the people and uphold our Constitution. May nakalagay ba sa pinanumpaan nila na protect the President at yung mga korap? Wala. Okay. Meron tayong tinatawag sa military na hierarchy. Chain of command. Pakinggan nyo itong mabuti para maunawaan nyo. Ang sabi nila, kailangan proteksyonan nila yung duly instituted or duly na inupo sa pwesto. Proteksyonan nila. Yun ang karaniwan nilang sagot. Ang punto natin doon, kung hindi dinaya ng Smartmatic, ang nag-upo rin sa presidente, taong bayan. Ngayon, ang presidente, iniupo ng taong bayan. Ang nag-upo sa presidente, taong bayan. So dapat, ang sinusunod rin ng Armed Forces of the Philippines, taong bayan. Tama! Iniupo lang natin yung presidente. Ngayon, bago ako magtapos, kung iniupo natin siya, pwede rin ba natin siyang tanggalin? Pwede. Tayo nag-upo eh. Kaya lang, paano natin siya tatanggalin kung mag-isa lang si Brother Placido? Paano natin siya tatanggalin kung 100 lang tayo, 200? Paano natin tatanggalin siya kung 3,000 lang tayo, 10,000? Ang kailangan makita ng international community, international, ibang bansa, na milyon ng taong bayan from Luzon, Visayas, Mindanao, walang magsasalita. 2 placard lang ang nilalabas. Tama na ang korupsyon. At ang presidente, you are fired by the people of the Philippines. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Anong? Illegal ba yun? Illegal ba yun? Sinong ayaw dun sa gagawin natin? Yung liberal, makabayan black, administration, at yung western world. Ayaw nila nung gagawin natin. Kaya, sila yung manggugulo. Sila yung manggugulo. Sisingitan ka, tayo, tapos manggugulo, para may dahilan sila na i-disperse ka. Agree or not? Tama. Okay, turuan ko kayo para alam na ng lahat. Wala na, ang laban ng UPI simula nung pandemic, wala kaming tinatagong laban. Bago kami gumawa ng aksyon, nakikipag-meeting kami sa mga kapulisan. Para alam nila yung plano natin, nilalatag natin yan, para walang lihim. Hindi tayo naglilihim. Okay. Kung 1 milyon tayo dito sa Luzon, 1 milyon, swinerte 2 milyon. Okay? Ang placard natin, 2 lang. Ayaw na namin sa putangin ng korupsyon na yan. BBM, you are fired. Okay? Walang magsasalita. Walang magsasalita, placard lang. Okay? Pag may pumasok na nagsasalita at iba yung placard, pwedeng paalisin ng pulis, pwede natin paalisin. Bakit? Hindi sila kasama sa atin. Agree or not? Kasi ang usapan, walang magsasalita, tapos sila sumisigaw. Tapos ang placard lang 2, sila may placard na. Sara resign. Marcos, Duterte, parehas lang sila. Oh, hindi yun na napag-usapan. So alam nyo na kung paano natin sila tatanggalin, ha? O yan, alam na nung kalaban natin. Hindi na makakapasok yung mga yan. Okay. 2 milyon sa Luzon. 1 milyon sa Visayas. 1 milyon sa Mindanao. 2 placard lang.
Kakampi na natin ang pulis at kasundaluhan. Palagay nyo, bababa si BBM, hindi. Ulitin ko bababa siya o hindi? Baba! Hindi! Kasi ang utos sa kanya ng Western world, huwag kang bababa. Nakuha nyo na? Tama! Nakuha nyo na? Tama! Okay. Ngayon, ang gagawin natin mapayapa. Susundin pa rin natin yung ating konstitusyon. Kung sino yung sinasaad ng konstitusyon na dapat pumalit, sundin natin. Para yung acceptance natin ng constitutional mandate natin, masunod. At yun rin ang gusto ng international, susundin natin kung ano yung konstitusyon na meron tayo. Nakuha nyo yung idea? Nakuha nyo, nag-gets nyo? Yes, sir! Kung nagkataon ng ayaw ng taong bayan, nagkaroon tayo ng, huwag ng people's power, kasi yung people's power, gas-gas na yan. People's power 1, isang malaking kamalian. People's power 2, isang malaking kamalian. Tapos ito na naman, people's power 3 ka. Baka maging kamalian. Mag-isip tayo ng tama, huwag yung people's power. Ano isasuggest nyo? Ano isasuggest nyo? Yan, pag-isipan nyo ha. Kasi bakit iniiwasan natin yan? Pagka kumilos, yung kabilang kalaban na gusto rin nila pababain si BBM para makuha nila yung leadership, mga dilawan, ang sisigaw rin nila people's power di parehas na tayo. Dapat ibahin natin. Dapat maging unique tayo. Ano suggestion nyo? Suggest kayo. God power! God power. Power Ranger! Power Ranger. Go, go, go! Power Ranger! Para tayong anime nun. Para tayong cartoons. People Initiative. Ba? People Initiative. Pag-isipan nyo, tapos bukas, yung pinakamagandang suggestion, magpapa-imprenta tayo, tapos may premyo. Okay, ha? Ha? May premyo. Yung makakagawa ng maganda na tawag sa atin, para hindi siya maging, may ano na ron Huwag na yung gamitin natin, may premyo. Pag-isipan yung mabuti, ha? Mga vlogger natin, magagaling yan, At may tip ako sa inyo, gamitin nyo yung word na kayumanggi. Ha? Kaya ang kulay ng ating United People's Initiative, brown, kayumanggi. Bakit kayumanggi? Karamihan ng ating kababayan mahirap. Pag brown ang t-shirt mo, wala kang pambili, kahit nakahubad ka, brown rin. Pinturahan mo yung balat mo. O, di ba? Parang brown rin yun. Kayumanggi. Yung pangalan natin, lagyan nyo ng word na kayumanggi. Para alam natin tayo yun. So yan, may premyo tayo bukas ha. Ngayon, ulitin ko, para tayo manalo, mahirap gawin. Pero kung pagpipilitan natin, kung isishare nyo ito, bukas, tapos na problema ng sambayan ng Pilipino. 2 milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, 1 milyon sa Mindanao, 2 placard lang, tapos na ang boxing. Mahirap gawin. Singson, maraming tao na Pero, kung yung mga estudyante natin, mga Gen Z, kagaya ni Kuya Park, kagaya ni Ate Amor, kagaya ni Kiko Barsaga, na matapang, lumalaban, handang mamatay, handang makulong. Kung karamihan ng mga Gen Z, mga estudyante natin, karamihan, ganyan ang pananaw, marami rin ang estudyante. Milyon sila. Tama, mali? Tama, mali? Tama. Simulan nyo na i-share yung mga video na yan doon sa mga website, FB page ng mga school and universities, colleges, alumni association. I-share nyo na yan.
Sila ang pag-aasa ng bayan. Kung ikaw naman is Kristiyano, kung ikaw is GIL, kung ikaw is Jesus Miracle Crusade member, kung ikaw ay INC member, kung ikaw ay kahit anong klase ng iyong religion, i-share mo na rin yan sa FB page nyo. Ito, kasi nananawagan na tayo na para matapos na ang laban, magkaisa na tayong lahat. Maraming tao, darating. I-share nyo. Si Sir Dado, may friend dito, oh. Yun ang mapayapang pamamaraan para manalo tayo. Walang iba. Dahil pag hindi natin ito ginawa, ang susunod na hakbang na mangyayari, isang madugong pamamaraan. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, maraming salamat po, Sir Ray. Inyong lahat, Magandang gabi po. ako po ay humamahanga sa inyo dahil kayo ay napakatyaga ninyong makinig sa mga pahayag, no? Nangangahulugan lamang yan na yan ang katangian ng mga Pilipino na meron silang kakayanang makaintindi ng tama at mali. No? So, mabuhay po tayo. So, ako po ay naturalista. Wala pong naturalista dito sa Pilipinas, ako lang po. Ang karamihan po ay environmentalista. So meron pa akong blog, Defender of Nature. Yun po ay pinapaliwanag ko doon. Bakit bumabaha? Ano ang solusyon sa baha na kanilang itinatago na ayaw nilang pakinggan dahil pag maraming baha, maraming pundo. No? So, hindi ko po tatalakayin ngayon yung aking vlog na yan. Ang tatalakayin ko po ngayon ay yung kalagayan ng ating bansa ngayon. Napakahalaga po ng pagkakataong ito dahil meron tayong kasabihan na kapag puno na ang salop, di ba kinakalis? Di ba? Ito po ang pagkakataon buong Pilipinas. Puno na po ang salop. No? Pero hindi po natin kakalisin. Kasi yung laman ng salop ay marumi. Hindi pwedeng kainin yung laman ng salop. Hindi pwedeng isaing. Dapat ay palitan natin ang laman ng salop. No? Kailan natin gagawin ito? Alam niyo ako ay 66 years old na. Second year high school ako nung mag-deklara ang martial law. Mga 22 years old ako nung EDSA Revolution. Katulad ako, nakikinita ko sa ang sarili ko kay Park. Pero mas patindi si Kuya Park, no? Mas patindi siya. Hindi ko nagawa yung ginawa niya noon. No? Kaya ganon. Alam po ninyo, meron akong i-share sa inyo na kung kayo ay maniniwala, dapat natin tayong kumilos ngayon dahil na-realize ko meron akong pruweba na ang ating bansa ay bansa ng api. Tayo ay inapi ng mga mananakop na Kastila. No? Nagrevolusyon tayo. Inilimbag yung ating pambansang awit, 1898. Ha? Basahin ninyo ang huling talata. No? Ang huling talata ng ating pambansang awit, tayo ay api hanggang ngayon. Di ba? Kailan tayo kikilos? Di ba nakalagay sa talata ng ating pambansang awit? Paano yan nalimbag? Kasi talaga tayong inapi tayo ng mga Kastila. No? Aming ligaya na pag may mang-aapi.
hindi natin nare-realize na hanggang ngayon lahat tayo mamamatay na tayo ay api. Ha? Tayo ay api. Hanggang ngayon, inaapi tayo ng mga dayuhan. No? Bakit pa si Bongbong Marcos ay napakalakas ang loob, napakakapal ng mukha? Ha? Ang paniwala natin ay tayo ang nagluklok sa kanya. Pero lahat ng mga nandyan sa gobyerno, mga senador, mga congressman, no? Hindi yun ang kanilang paniwala. Ang paniwala nila ay basta't protektado sila ng Amerika, mananatili sila sa pwesto. Ganyan ang rason bakit si Bongbong Marcos ay makapal ang mukha. Tama o mali? Oh, so napakalaki ng ating komplikado ang ating revolusyon ngayon. Mahirap. Pero kailangan nating gawin. Kailan natin gagawin yan? Diba? Papayag ba kayo na habang buhay tayo ay api? Diba? Sabi nila bukas. Meron akong mungkahi. Para gayahin natin ang halimbawa ni Indira Gandhi. Kung hindi tayo magtagumpay bukas, no? Civil disobedience ang ating gawin. Hikayatin natin ang buong Pilipinas. Pera ang pinag-uusapan. Pera. Di ba pera? Okay lang yun, utangan ka ng iyong kaibigan, nagkatiwala ka. Pero hindi, paminsan-minsan lang. Pero yung mangungulikta sila ng buwis, araw-araw nagbubuwis tayo habang buhay. Ano ang sagot dyan? Huwag tayong magbayad ng buwis. Kung mahihikayat natin ang buong mamamayan na nagbabayad ng buwis, na huwag muna kayong magbayad habang hindi nakukulong. Ang dapat makulong. No? Yan ang isang aking mungkahi. No? Na kung makukumbinsi natin ang mamamayan na huwag magbayad ng buwis, no? Yan po ay mapayapang pamamaraan ng revolusyon, no? Yan pa po. Pero ninyo, ako po ay dating isang OFW. Ninyo, ako po ay nagsiman. 40 taon akong nagsilbi sa barko. Nakasalamuha ko lahat ng lahi ng tao dito. Halos ng maraming lahi ng tao dito sa mundo. No? Doon ko na-realize na ang kalagayan ng ating karangalan ay napakababa. No, napakababa ng ating karangalan. No? Pag kayo nagpupunta sa ibang bansa, makikita nyo, napakakawawa ng mga Pilipino. Putay na, biro nyo. Pagtatrabaho sa ibang bansa, magpapakatulong. Dito sa Asia, sino lang ba ang bansa nagpapakatulong dito ng domestic helper? Yan ang patunay na tayo ay napakalugbok na tayo. No? Kaya kung hindi tayo kikilos ngayon, no? Bukas, no? Ay, kawawa na kayo. Lahat tayo ay api. No?
Biro ninyo ang mamatay ng dahil sa'yo. Dahil kami inapi. Inapi tayo. So yan ang isang katotohanan na hindi natin nare-realize. No? Ang isa pa, walang nakakaisip na baguhin ang ating pangalan ng ating bansa. No? Dahil dyan tayo nakatali. No? Sa pangingialam ng mga Amerikano. No? Isipin ninyo, ang mundo nating ginagalawan, no? Ang mundo nating ginagalawan ay kontrolado ng mga puti, ng mga lahing puti. Bakit na gawa nilang kontrolin ang buong mundo? Sapagkat palagi silang nag-iisip, they care, no? Sabihin na natin mas patalino sila dahil palagi silang nag-iisip. Kaya nakukontrol tayo. Di ba? Kailangan nating kumalas sa kadena ng pangingialam ng Amerika at saka mga kolonyalismo. Di nyo? Kasama dyan ang Netherlands. Kasama ang Netherlands. Ang Amerika at Netherlands ay nagre-rebalance sila, no? Ang presidente ng Pilipinas, tuta ng Amerika. Ang Netherlands, matagal na silang gumagawa ng paraan para maging presidente dito ay tuta din ng Netherlands. Alam nyo na yan? Alam nyo ba yan? No? Kaya ang mahal natin si Duterte, hindi na siya makakalabas ng buhay doon. No? Huwag na tayong umasa na mayroong batas, na mayroon silang hustisya doon, na yung batas ay masusunod according kung ano ang nakasulat. No? Hindi na masusunod kung ano yung nakasulat sa batas. Di ba? Hindi na obra ang abogado, mag-abogado ka, hindi rin naman masusunod kung ano yung nakasulat sa batas. Di ba? Bakit ka pa mag-abogado? Di ba? Hindi na siya makakano doon. Talagang lilitsunin si Duterte doon hanggang mamatay para hindi na makaupo ang Duterte dito. Di ba? Ayop sila! Ayop ka mga diba? Ayop nila! Wala na tayo! O, di ba? Bukas, marami pa. Marami ang bukas! Ha? Marami ang bukas! Si Marcos, hindi si tatay! Ayun nga ang ano doon. Kaya ang solusyon ngayon, dapat si Inday Duterte ang maging presidente para patalsikin natin ang Netherlands at maibalik si Duterte. Yun po ang ating pagsumikapan. No? Hindi nyo kami... Alam niyo ba, masisisi nyo ba buong Pilipinas, masisisi nyo ba na kami maging Duterte? Hindi nyo kami masisisi. Bakit? Noong 1986 Revolution, no, pinagbigyan ang Aquino. Di ba? Ang Aquino administrasyon. Hanggang sa nagramos, nag-erap, no? Nag-Arroyo, hanggang sa bumalik uli. Di ba? So nasubukan ng ang Aquino brand of government. No? Ngayon, nasubukan na rin natin ang Marcos brand of government. No? So, ano ang option natin? Di ba? Duterte brand of government. Yan lang ang makakasalba sa atin. No? Dahil kung ang mananaig ay ang mga makakaliwa, no?
Wala pang pruweba yan kung anong mangyayari pag sila ang nakapwesto. Di ba? Malamang tayo na naman ang mamubundok nito. Tayong mamubundok. Ha? Dahil puro kaguluhan na lang ang Pilipinas, dapat tayo ay magkasundo. No? Yan mga kaliwa. Magkasundo tayo na tanggapin natin ang Duterte. Dahil meron na siyang pruwebang sampol na napatino niya ang Pilipinas. Di ba? So wala na tayong hahanapin pa. Di ba? Sariwang sariwa. No, buhay pa si Rodrigo Duterte, ang mahal nating Pangulo. Buhay pa, nandiyan ang kanyang anak. Ano? Hindi siya lalayo sa kanyang style. So mas maliwalas, no, hindi tayo nagkakamali na tayo ay nasa Duterte. No? Hindi tayo nagkakamali. So bukas pa po ay marami pa po akong tatalakayin. Basta pumayag itong ating ay pagpatuloy ko ang aking pagsasalita. No? Yan po ang aking masasabi ngayong gabi. Pinawisan na ako. At sana bukas ay makapagsalita pa ulit ako. Salamat po. Okay, maraming salamat po. Nature Defender. Ngayon po, habang palalim ng palalim ang gabi,